Ito yung nakita natin na lumabas guys, yung relationship is over mga kapiksi. Kasi for some of you, pwedeng natapos na talaga yung relationship nyo, or parang nagkakaroon kayo ng problema ng person mo na parang feeling nyo katapusan nyo na. Feeling nyo hindi na mariresolve itong relationship na to. Merong nakasira dun sa relationship nyo mga kapiksi. So pwedeng may nakasira, may sumisira, may naninira, no, dun sa relationship nyo. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly love scoop para ngayong November para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin itong deck na to. Tingnan natin yung mga love message or love advice para sa inyo. So, ito yung nakuha natin, mga kapiksi. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims. It simply allows and gives. So, syempre, gusto natin na close tayo sa ating mga partner or specific person, no? But at the same time, wag din naman tayo maging masyadong obsessed or possessive na parang sinasakal na natin yung mga person natin, mga kapiksi. So, hindi rin naman tama yon. Dapat binibigyan pa rin natin ng privacy yung bawat isa, and we give each other space. Sabi nga nila, diba, minsan, kailangan yung space para ma-miss nyo yung isa't isa din, mga kapiksi, diba? Or meron kayong sariling buhay, meron din silang sariling buhay, mga kapiksi. Syempre, merong ibang times na meron silang gustong gawin, meron kayong sariling gusto nyong gawin, mga kapiksi. So, doon dapat inaalaw nyo rin na mag-grow and mag-develop yung bawat isa sa inyo, mga kapiksi, as individuals. So, hindi porket person na natin sila, hindi porket mga asawa na natin sila is hahawakan na natin sila sa leeg or pag-aari natin sila. Hindi ganon, mga kapiksi. May kanya-kanya pa rin tayong free will. So, kailangan natin irespeto rin yung bawat isa guys. Okay? Alright. So, igalang natin, mga kapiksi, yung bawat needs ng bawat isa sa atin. Tingnan natin yung energy sa sitwasyon nyo guys. So, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kung ano na lang yung naka-resonate sa inyo guys, take that message kasi iba-iba naman kayo ng sitwasyon, mga kapiksi. So, we have ascending. Ibig sabihin nito guys, nagta-transform yung inyong relationship, nagbabago, nagle-level up, no? Pwedeng mas nagmamature kayo, mas nade-develop, mas lumalalim yung tingin na nyo sa isa't isa. Okay? Habang tumatagal, usually ganun naman. For some of you naman, pwedeng katapusan na ng relationship nyo. Titingnan natin kung ano yung lalabas dito, no guys, kasi titingnan natin ito, no. Meron tayong spread, pero for some of you, pwedeng ito yung energy na baka hiwalay na yung iba sa inyo, and parang no second chance na yung iba. Parang that's it. Wala na, tapos na. Relationship over. Okay? And yung iba naman guys, hindi na nag-uusap, no? Or pwedeng nagkakaroon kayo ng problema, pero ayaw nyong pag-usapan. Hindi kayo nag-uusap ng person nyo, mga kapiksi. Ayaw ma-resolve. Pwedeng gusto nyo silang kausapin, pero ayaw nila. Or baliktad, pwedeng gusto nilang makipag-usap, pero ayaw nyo na. So, may mga ganong klaseng ganap, mga kapiksi. So, titingnan natin kung alin dito sa tatlo yung ating mapipick up gamit itong deck na to. So, shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30 guys, kaya i-avail nyo na. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount yan until November 30, kaya i-avail nyo na mga kapiksi. So, Libra, guys, kayo ay represent ng King of Swords. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. Meron din ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring may fire element kayo sa inyong natal chart or fire sign yung person nyo. Dito sa spread na to, this is a negative spread, mga kapiksi. Ito yung nakita natin na lumabas, guys. Yung relationship is over, mga kapiksi. Kasi for some of you, pwedeng natapos na talaga yung relationship nyo or parang nagkakaroon kayo ng problema ng person mo na parang feeling nyo katapusan nyo na, feeling nyo hindi na mare-resolve itong relationship na to. Merong nakasira dun sa relationship nyo, mga kapiksi. So pwedeng may nakasira, may sumisira, may naninira, no, dun sa relationship nyo. Especially guys, kung LDR kayo, malakas yung energy ng LDR dito, mga kapiksi. Yung magkahiwalay kayo, pwede rin na magkaibang lahi kayo, mga kapiksi. Kung magkaibang lahi kayo guys, nararamdaman natin dito na parang against yung family. It's either against yung family mo sa kanya or against yung family niya sa iyo. Cultural differences, mga kapiksi, pwedeng magkaiba din ng relihiyon, kaya parang against yung family sa inyong dalawa. And yung iba naman talagang merong naninira, sumasabotahe dun sa relationship. Feeling ko talaga family guys, family members. So parang ayaw kayo, ayaw sa inyo na sinisiraan yung relationship nyo, mga kapiksi. And nahihirapan na rin kayong mag-connect guys kasi naka-block na. So it's either naka-block, binlock nyo siya or binlock nila kayo. Pero wala na rin kasi yung tiwala, mga kapiksi, no? Nararamdaman natin na parang nasira na yung trust nyo, nasira na yung tiwala nyo sa kanya, nasira na yung parang yung pag-asa, yung pinanghahawakan na pag-asa, mga kapiksi, bumigay na. Okay, kaya parang sa inyo, feeling nyo relationship is over and handa na kayo na mag-move on. Yung iba naman guys, parang feeling ko tanggap nyo na wala nang pag-asa itong relationship na to and wala kayong ibang choice kundi mag-move on, mga kapiksi. So what else? Ayan, no? Sobrang dami ng burdens, sobrang dami ng pabigat guys dun sa relationship nyo, mga kapiksi. Pero ngayon, parang feeling ko nakakamtan nyo naman yung justice na deserve nyo, mga kapiksi. Kung meron silang ginawa na hindi maganda sa inyo, guys, no, parang feeling ko dun sa pagkakawala ng person nyo, parang mas nakainga kayo ng maluwag, mga kapiksi. And parang feeling ko, feeling nyo, naramdaman nyo na yung justice guys. For some of you, kayo, no, parang pag ganun kayo. Ibig sabihin, naghihiwalay talaga kayo ng landas, mga kapiksi. Hindi kayo nagkakasundo. So, parang mutual yung inyong feelings na ayaw nyo na, ayaw na rin nila, mga kapiksi. Although, may mga times na parang gusto pang i-save, parang naiisip, no, paano kaya, what if ipaglaban ko? What if subukan kong i-save? Ano kayang pwedeng mangyari? May pag-asa kaya? May second chance pa kaya? Mas magiging ma-okay kaya? So, may mga ganong klaseng lingering thoughts kayo. Pero hanggang thoughts lang, mga kapiksi. Walang action. Walang naglalakas ng loob sa inyo na mag-take ng action. Hindi kayo nag-a-attempt. Hindi rin sila nag-a-attempt. So, parang as is, where is na lang. Kung saan na lang kayo
dalhin ng tadhana nyo. Parang kung kayo, kung hindi. Walang pilitan. Ganon. So, yeah. And kung magaan naman na yung pakiramdam nyo, mga kapiksi, kung okay naman yan sa inyo, okay lang din yan. Importante magkaroon ng acceptance, forgiveness, and mag-focus na lang kayo sa sarili nyo and focus on moving on, mga kapiksi. Makikita nyo rin yung tamang tao and tamang pag-ibig na para sa inyo. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating 2025 kapalaran, mga kapiksi. Pwede nyong panoorin nyo na, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, and ito yung ating mga relationship subliminal guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.